Magandang araw po muli mga kababayan at ito po yung malaking balita ngayon. Napakalaking balita po ito at maaring magiging malaking gulo rin. Nako, ito po ang balita sa bilyonaryo. Oo, ayan. Apollo Kibuloy's financial empire under siege. Court freezes assets of Son of God, KOJC, SMNI, and 9 other cohorts. Ako, medyo matindi ito. Isipin po ninyo, i-freeze or wala kang transaksyon sa bangko. Ito, basahin natin. The Court of Appeals has granted the freeze order sought by the Anti-Money Laundering Council on Duterte's crony and fugitive Pastor Apollo Kibuloy and his associates and his church and media organization. So, ibig sabihin kasama po dito ang SMNI. Naku, nawalan ng pondo. Hindi na makapag-withdraw mga ito. O paano na yan? Alam niyo ba mga kababayan, ay napakarami palang assets ito. Itong si Pastor Kibuloy. Biruin po ninyo, mayroon po siyang 10 bank accounts na nasa BDO Unibank at Metropolitan Bank and Trust Company. Grabe. Mayroon din po siyang 7 properties sa Davao City, Davao del Norte at sa Rojas City. Mayroon din po siyang 5 sasakyan at kasama po dito yung Toyota Land Cruiser at saka isang Cessna 150F. At ito pa, grabe. Isipin po ninyo, mayroon pong 47 bank accounts. Ito pong KOJC, 16 properties across several cities and 16 vehicles din. Dami talaga sasakyan, Grabe. At ito pa, major subsidiaries of KOJC, Children's Joy Foundation, mayroon pong 23 bank accounts, isang property, 4 na vehicle. At ang SMNI naman po, yung Sunshine Media Network, mayroon pong 17 bank accounts, 5 properties. Kasama po dito yung building na nasa EDSA. Mayroon din po siyang 26 vehicles. Hindi talaga, grabe. Ang hirap ipaliwanag itong napakaraming kayamanan ni Pastor Kibuloy, At kasama po dito sa mga na-freeze ang kanilang assets. Ito pong siyam. Kinabibilangan ni ito pakinggan nyo mabuti. Maria Teresa Dandan, siyam ang bank accounts, isang property at isang sasakyan. Ito, si Helen Pagaduan Panilag, 2 bank account. Pauline Chavez, ito na yata yung nahuli, Pauline Chavez, Canada, 27 bank accounts. Boom! Ang tindi. Ito pang isang Canada. Crescente Chavez, Canada, 4 na bank accounts. Ito rin, si Sylvia Kaliha Simanes, 2 bank accounts. Jacqueline Wong Roy, 3 bank accounts. Alona Mertalia Santander, 19 bank accounts. Marlon Bongas Acobo, 3 bank accounts. Nakakalula, Nakakalula sa dami ng mga bangko nila. Ayan mga kababayan, so hintayin po natin kung ano po ang magiging reaksyon naman po dito ni dating President Duterte. Siya po kasi ngayon ang tumatayong administrador or administrator ng KOJC. Yan ang mahirap kasi ayaw nilang sumunod sa batas. Ang batas, wala pong sinisino. Basta may nagreklamo at may isinampang kaso, kailangan nating harapin. Harapin natin para tayo naman ay dumipensa. Lalo na kung malinis naman ang konsensya mo at wala kang ginagawang kasalanan, dapat matapang ka, di ba? Lahat na ng pagkakataon actually binigay na po kay Pastor Kibuloy para dumipensa. Kaya hindi pwedeng sabihin na hindi ito dumaan sa due process. Wala daw due process, sinasabi nila. Alam niyo, pinatawag na nga po si Pastor sa Senado. Binaliwala niya. Inisyuhan po ng warrant ng Senado. Lalong nagtago. Harap lang daw siya sa husgado. Ayan. Nasampahan ng kaso sa korte. Lalong naglaho.
Kaya ang resulta ngayon, hinahunting ng batas or hinahunting ng ating kapulisan. At sa ngayon ay itinuturing na isa ng pugante. Palit ng galawan ng mga ito. Sila na itong ayaw sumunod sa batas, sila pa ang may lakas loob na magsabing sila daw ay hinaharas. Grabe na ito mga kababayan. Kaya lang sabi ko kanina, medyo magulo ito, magiging magulo. So, abangan na lang natin mga kababayan kung ano pong mga susunod na mangyayari dito. Ano? Okay, yan lang po muna. Maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyong manood.